Pabigat ka ba? Yan ang topic natin today. Guys, pasensya na sa itsura ko. Kanina kasi I'm getting ready to sleep. Pero merong mga thoughts na hindi ko matanggal sa utak ko. So, pagpasensyahan nyo na ako kung live video ako tonight nang hindi nagbe-prepare. Kasi talagang patulog na ako today. Oh, 'di ba? Pero dahil gusto kong makuha nyo, ma-share sa inyo yung mga thoughts na nasa akin habang fresh pa siya. Ayan. So, nagla-live ako today. At ang topic natin ay tungkol sa ang pagiging pabigat. Medyo masakit siya. Truth hurts, ika nga, 'di ba? Pero sabi rin naman, truth will set you free. So, himayin natin yung tatlong stages na nakita ko sa isa sa mga diagram ni Russell Brunson. Sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, si Russell Brunson ay isang kilalang digital marketer. He is the creator, founder of what's this one? ClickFunnels, and he's written many books at marami na rin siyang mga taong natulungan through the platform and of course through his programs. Now, kaya gusto ko lang i-share sa inyo kay Russell Brunson, pero ititweak ko ng konti. Iyon. Iba yung gusto kong, iba yung label na gagawin ko. Alright? So, meron kasing 3 stages ang buhay. Right? And yung unang stage, ito yung kailangan tayong mag-DIY. Bakit DIY? Kasi kailangan ikaw lang ang gumawa. Walang ibang taong makakagawa nun kung di ikaw lang. Meaning, kahit anong mukmuk mo dyan, kahit anong self-pity mo dyan, kahit anong fear or lack of confidence mo sa sarili mo, hindi ka matutulungan ng ibang tao na gawin yung mga bagay na kailangan ikaw ang gumawa. So, kailangan do it yourself. Ikaw ang gagawa. Mahirap yan kasi ito yung mga panahon na nagsisimula ka pa lang. Ito yung mga panahon na wala pang naniniwala sa'yo, na pag nangihiram ka, wala nagpapahiram sa'yo. Pag may gusto kang umpisa ang negosyo, mahirap kasi wala kang puhunan. Pag meron kang gustong gawing bagay, hindi mo magawa-gawa kasi maraming mga bagay na kulang. 'Di ba? Pero, ito yung stage din na kailangan mong patunayan sa sarili mo na kaya mo. Kasi pag ginawa mo, nahirapan ka syempre, tas ginawa mo at may resulta, you will gain confidence. O, diba? And because of those little confidence, pag may mga na-achieve ka, those serves as little milestones. At pag na-achieve mo yung milestones na yun, nag-grow ka as a person. O, diba? At pag umabot ka dun sa growth na kaya mo nang tumulong sa ibang tao, that's the time na aakyat ka sa second stage, which is yung do it with others. Diba? You help people or people help you at the same time kasi may tiwala na sila sa iyo, kasi may nakita na sila na nagawa mo. Habang wala pang nakikita ang taong resulta sa mga bagay na sinasabi mo kaya mo or gusto mong gawin, hindi pa sila maniniwala sa iyo. Hindi pa rin sila willing makipagtrabaho sa iyo. Diba? So you have to prove to them. You also have to prove to yourself that you can do what you say you can. Alright? So stage 1, again, do it yourself. Wala kang choice. Kahit na nagsi-self-pity ka, nagmumukmuk ka nung problema mo, ikaw lang ang may solusyon dyan. Kaya you have to pick yourself up. Gawin mo kung ano yung bagay na dapat mong gawin. Kahit bigyan kita ng trabaho, kung ayaw mo, kung hindi ka handa, wala akong magagawa. Kahit bigyan kita ng opportunity, kung ikaw mismo yung umaayaw for whatever reason, wala kaming magagawa. So, kaya do it yourself. Now, ngayon, pag binigyan na kita ng opportunity, for example, and you decide to grab it and to work with people, that's when you start doing it with others. Mas mag-grow ka kasi if you're working with others. Kasi nakikita mo kung paano nila na-achieve yung mga little milestones nila. Nakikita mo paano sila nag-grow. Kung mas magaling sila sa'yo, better. 'Di ba? Kasi you will also become like them. You will also grow with them. Natututo ka sa kanila eh. 'Di ba? So you start working with others. And once you achieve more things while doing things with others, pag na-achieve mo na yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo, that's when others will start working for you. Kasi nakita nila nagawa mo na. Nakita nila may natulungan ka na.
And that will be the time that they will become confident to do things for you. Diba? Ibig sabihin, natulungan mo na sila at some point. You have touched their lives at some point. You have proven yourself at some point. And that will be the time that they will be willing to do things for you. 3 stages lang. Ulitin ko. Number 1, DIY, do it yourself. Wala kang mahihinga ng tulong, ikaw lang. Wala ka rin pwedeng sisihin pag pumalpak ka, ikaw lang. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi yung nanay ko kasi dakdak ng dakdak, nadidepress ako eh. Hindi pwede eh. Kasi kailangan kahit anong nasa surroundings mo, you have to work against it. Kailangan mong labanan. Kailangan mong ipanalo yung sarili mo. So wala kang dapat dahilan. Wala kasi akong pera, mahirap pang negosyo eh. Find a way. Once you've won that, other people will want to work with you. And that is stage number 2. And when you have worked with enough number of people, and when you have learned enough number of things, and when you have proven and given results, enough number of results, that will be the time that people will be willing to work for you. Hindi ka na pabigat. Diba? Kaya sa umpisa, wag mo isipin na pabigat lang ako. Basta may ginagawa ka para mag-improve yung situation mo ngayon, allow others to help you. Pero syempre at the same time, help yourself. Kasi may mga bagay na hindi ka namin kayang tulungan. Ha? So yun lang, masaya na ako. Makakatulog na ako na mahimbing dahil na-share ko na sa inyo yung hindi nagpapatulog sa akin. And hopefully may natutunan kayo sa video for tonight. And see you again on my next video. Huwag tayong maging pabigat. Let's do it ourselves so that others will want to work with us, and in the future, others will want to do things for us. Bye for now!